Samantala, ipinagutos ni Pangulo Aquino na alamin ang tunay na sitwasyon sa Korean Peninsula kasunod ng bagong banta na nuclear attack ng North Korea. Ipinatitiyak din ng Pangulo na magiging epektibo ang inilatag na contingency plan para sa mga Pilipino sa Korea. Narito ang report. Inutos ni Pangulo Aquino sa DFA at Intelligence Services ang pagdetermina sa katotohanan ng pinakahuling banta ng North Korea sa seguridad ng Korean Peninsula. Sa interview ng media sa Santa Cruz, Laguna, sinabi ng Pangulo na naging tradisyon na kasi ng North Korea ang nagpapalabas ng nuclear threat. Inatasan na ng Pangulo si DFA Secretary Albert De Rosario na magtungo sa Seoul para alamin ang pinakahuling kaganapan sa Korean Peninsula. So, ang instruction sa atin na naman itong mga ganito statement kay Secretary De Rosario in particular at saka sa ating intelligence services is to assess whether or not the threat is real and how bad is it. No? Second, to dust up all of the plans that were already in place as early as 2 years ago. No? And to that end, may consultation Secretary Albert De Rosario sa ating mga ambahador mula sa Korea at saka sa iba pa mga involved na bansa. Bukas ay tutungo siya sa Korea para hands-on makita niya yung preparations. Nakapaloob sa ipinag-utos ng assessment ng Pangulo sa Intelligence Service ang magiging kalagayan ng Pilipinas kaugnay na rin ng Philippines-US Balikatan Exercises. Nauna nang pinagdudahan ng palasyo ang posibilidad na uminit ang mata ng North Korea sa Pilipinas dahil sa pagiging kalyado ng Amerika. Para rin doon sa assessment, bakit ba kailangan magsalita ng North Korea at this time? Meron ba silang mga internal problems? Di ba parang minsan gano'n nangyari, may problema sila sa loob, medyo mag-iingay sa labas para ma-distract yung mga tao. No? So, until in such time na nagbago yung mga assessment of not intelligence services, but also their liaison partners elsewhere, and huwag naman tating i-alarma masyado mga kababayan natin. Bagamat wala namang pangangailangan na magpatupad ng evacuation sa mga Pilipino doon, nais pa rin makatiyak ng Pangulo na magiging epektibo ang inilatag na contingency measures. Nagpahayag rin ng kumpiyansa ang Pangulo sa kakayahan ng DFA at sa Embahada sa Seoul na tiyakin ang kapakanan ng mga Pilipino doon. Sa report na tinanggap ng Pangulo, may 50,000 Pilipino sa South Korea at 9 sa North Korea na pawang mga nagtatrabaho sa United Nations. Sa ngayon, wala tayong natatanggap na impormasyon na nagsasabing may imminent threat na kailangan na natin talagang umpisahan yung evacuation. Ngayon, nung time na nag-umpisa ito, kaya tayo nabahala, meron tayong of the 50,000, about 15,000 of our countrymen live higher, para closer to the demilitarized zone than Seoul. Okay? So, kung meron talaga medyo nasa gitna talaga yung mga kababayan natin. I'm reasonably confident that yung mga Filipino community organizations working hand in hand with the embassy will be our countrymen in the event that there is a need to evacuate them. And we are talking with other countries also to assist us in this effort. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Santa Cruz, Laguna.